depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Bakit kailangan mong magtigil? Bakit kailangan mong himinto? Bakit kailangan mong mag-stop kakakulit sa ex mo in order for you na mabalik ang respeto niya sa'yo at isipin ka niya ulit? Kasi kapag ikaw lagi mo siyang iniisip, mapapansin mo parang nagiging over-invested ka to the point na nagiging lagi siyang tahimik. Pero once na tumigil ka na, kakahabol, kakakulit, and everything sa kanya, doon siya magsisimulang mag-overthink. This is the attention withdrawal. Kapag nag-withdrawal ka na, kapag nag-withdraw na yung attention mo, it creates pursuit. Doon nagpupursue yung isang partner kasi ang obsession, isa lang yan eh. Kumbaga, na-o-obsess ang isang tao sa'yo, pero sa isang relasyon, isa lang ang pwedeng ma-obsess. Ulitin ko sa isang relasyon, isa lang ang pwedeng ma-obsess. Hindi pwedeng ma-obsess ang dalawang tao sa loob ng isang relasyon. Sa loob ng isang relasyon, hindi pwedeng dalawang tao ang ma-obsess. Ulitin ko, isa lang ang pwedeng ma-obsess sa relasyon. At sa ngayon, ikaw yun. Ikaw ang obsess sa relationship. Habang ang ex-partner mo, hindi siya obsessed, syempre. Ikaw nga lang ang obsessed eh. Uulitin ko ito yung it creates mental pursuit. Isa lang ang pwedeng ma-obsess sa relasyon. Kahit mag-ex kayo, isa lang ang pwedeng ma-obsess. Hindi pwedeng magkaroon ng dalawang obsess kayo sa isa't isa. Walang ganun. Wala pa, sa tagal ko na nagbe-breakup coaching, wala pa akong narinig na ganun. Ngayon, ang obsession, nasa side mo siya. At dahil obsessed ka ngayon sa ex mo, mas lalo mo siyang hindi mababalik. Bad news sa'yo. Pero the good news is, kapag tumigil ka, magsisimulang mag-create ito ng tinatawag na attention withdrawal. Kasi kapag nagkaroon na tayo ng attention withdrawal, magkakaroon na ngayon ng mental pursuit. So let me explain kung paano nangyayari to. So, lagi mo kasi siyang iniisip noon, probably because of emotional investment. Obviously, invested ka, mas attached ka, at mas ikaw ang nag-i-initiate, mas lagi kang available to the point na lagi mong na-validate yung feelings niya 24/7. And because of this continuous exposure, lagi mong chine-check, lagi mong iniisip, lagi mong binibigyan ng atensyon, ang nagiging resulta ngayon, ang mental mo ay occupied na. You are mentally occupied. And what does it mean kapag sinabi natin you are mentally occupied? Wala nang ibang laman yung utak mo 24/7 kundi magbalikan kayo ng ex mo. Para kang tanga. Di ba? Para kang tanga. So, sobrang bobo mo, akala mo, babalik yung ex mo na parang si Professor X sa X-Men na porket inisip mong babalik siya. Hindi ganun nagwo-work to. Ginagawain yun ng tanga, okay? So kung tanga ka, malamang ganun ka mag-isip. Diretsahan ako, no? Huwag kayo masaktan na. Love ko naman kayo. Ano lang to? Dinidiretso ko lang kayo. Okay, hindi kasi Professor X ng X-Men, yung kalbo dun sa X-Men na merong sa ulo na kapag inisip mong babalik siya. No! It's not going to happen. Katangahan yun actually. You're just wasting your time doing that. And that is why you need to stop wasting your time thinking about him or her. Kasi isa kasi sa mga defense mechanism natin ay iisipin kung paano mababalik yung ex natin, which is hindi naman ganun nag-work. Akala natin kapag inisip natin yung ex natin na maraming beses is dun siya babalik. Pero hindi. Hindi porket inisip mo, babalik yan. Okay? Yan yung mga gawain ng mga insecure na walang magawa. Okay? At kung ginagawa mo yun, probably insecure ka at wala kang magawa. Ngayon, kaya nandito ka sa videos ko, syempre, para tulungan kita at turuan kitang makaalis dyan sa pesting lifestyle na yan na how to get my ex, paano babalik ang ex ko? Sa pesting life na yan na puro ex mo iniisip mo. Ano ba kasi mangyayari kapag tumigil ka? Una, pinakamahalaga sa lahat, this is what we call attention cut-off. Kasi biglang mawawala yung mga messages mo, reactions mo, and presence mo. So merong magkakaroon ng pattern of break. Sanay kasi siya sa availability mo at consistency mo. Availability and consistency.
Ginagawa niyang pulutan yan tuwing umaga. Almusal na niya yan at bago siya matulog, midnight snacks niya yung availability at consistency mo. So, kailangan nating tanggalin ang availability at consistency para magkaroon ng gap sa expectation niya. Dito papasok ang no contact rule strategy. Alam niyo na lahat yan, no? Yeah, pero binibigyan lang kita ng motivation kasi kapag ginawa mo to, it creates curiosity activation. So, syempre, kung bakit hindi ka na nagpaparamdam, merong uncertainty at merong triggers thinking loops kapag ganyan. So, the most important part of this game is what we call intermittent reinforcement and cognitive dissonance. Magkakaroon ng overthinking in everything na magiging mahalaga. Kung tumigil ka sa kakaisip sa kanya, pero siyempre, umaasa ka pa rin, nag-check ka pa rin, naghihintay ka pa rin kahit hindi buo yung effect, walang mangyayari. Kailangan mong tumigil talaga. Hindi lang pwedeng partial at part-time na tumigil ka mag-isip. You need to stop thinking. Kasi hindi naman yan babalik dahil lang inisip mo. Ano ka ba? Hindi porket iniisip mo na mahal mo pa siya, mahal ka rin niya. Kaya ka nga niya iniwan eh. At hindi porket iniisip mong special siya. Paano siya naging special kung iniwan ka? Something like that. So you need to stop chasing her or him. You need to stop thinking about him or her. And when you do that, magic will happen. Then, magically, kusang marirenovate, marireconstruct at marirecreate ang relationship ninyo. To the point na hindi lang ex mo ang mababalik mo, unti mong sarili mo mababalik mo rin. Kapag nabalik mo ang sarili mo, pinakamasarap na pakiramdam yan sa buong mundo. So you need to get yourself back before you get your ex back. Pero if you want a strategical advice, yung nakakonstruct siya na advice, give us a message sa Philippine Dating Coach and we can have one-on-one coaching para magkaroon ng clarity at kalinawan sa lahat ng mga nagugulumihanan pa. PM nyo lang ako dyan. Thanks for watching.